In the 6th month, God sent that angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you, O one highly in favor. The Lord is with you." Favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. Almighty Father, each day brings us closer to the day of the advent of your Son, Jesus Christ. It is your gift to us, the fulfillment of your promises. Your Spirit helps us now to pray and to watch for his coming. Praise to you, Father, Son, and Spirit, for the promises of Advent and the happiness of Christmas. As we draw to Christmas, as we light this candle, may our hope be renewed that Christ will be born again in our lives this Christmas time. Fair shining light, Mary's child. Through face lights up our world, light of the world, Mary's child. Dawn of our darkened day, hope of the world, Mary's child. To come again to reign, King of the earth, Mary's child. Walk in our streets, let us pray. Eternal God, through long generations you prepared a way in our world for the coming of your Son. And by your Spirit, you are still bringing the light of the gospel to darkened lives. Renew us so that we welcome Jesus Christ to rule our thoughts and claim our love as Lord of Lords and King of Kings, to whom be glory always. Amen. Amen. Bigyan niyo po kami sa lahat ng amin pong gagawin upang ito'y maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy ka po namin magparalan at walhatiin ka, O Panginoon. At patuloy ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na manalo sa amin sa bawat isa. We worship you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang Hari ng Kapayapaan. Amen. Amen. Our call to worship reading for today is taken from the book of Psalm 98,
all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. Amen? Ang sabi nga po sa inyong katabi, Merry Christmas! Merry
purihin, pasalamatan ng Panginoon. Sa umaga nito, kami po ay patuloy po nananalangin na kami katagpuin sa damong ito. Amen. Natanggapin ninyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Hinihiling din po namin patuloy ang iyong kahabagan at kaawaan sa aming bayan at sa Pilipinas. Hinihiling po namin ang iyong mapagpalang kamay. Hinihiling po namin, Panginoon, na maghari ang katahunan, maghari ang Panginoon ang katwiran. Kayo ang Diyos na naglalagay, kayo rin ang Diyos na nag-aalis ng pangmuhan. Kayo ang naghahari, Panginoon, noon, ngayon, at kailanman. Pinapanalangin namin ang iyong pong Ebanghelyo. Ebanghelyo, Panginoon, na nagbabago at siyang may pangaral sa aming bansa. Dinadalangin din po namin ang Taiwan na patuloy itong maging malaya. Ang iyong Ebanghelyo ay maihayag sa lahat ng dako. Amen. Sa lahat ng lahi, Panginoon, na nabubuhay, naghahanap buhay dito sa Taiwan. Dinadalangin din po namin ang bawat churches o kung saan ipinapangaral si Jesus. Nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo lahat ng gawain maging sa oras na ito. Nawa ng Filipino congregation, international congregation, especially Taiwanese churches, kung saan itinataas ang iyong pangalan, madakila ka, banal na Espiritu ay kumilos. Sa bawat panalangin dala-dala ng mga kapatid, kayo po ang tuluhon. Panginoon, sa lahat ng kabigatan, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kapahingahan. Sa aming Panginoong mga katanungan, nawa ay matagpuan namin na ang kasagutan ay sa iyo namin. Amen. Mahingan po namin, O Diyos, na iniadalangin na iyong salita ay maipahayag ng malinaw. Na banal na Espiritu ang mag-usap. Na si Kristo ay makilala. Sa iyo po pinakakatiwala ang lahat. Ibinabalik ang papuri, ibinabalik ang pagsalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Nanatili po tayo nakatayo. Our reading for today comes from the book of Acts 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. In Acts 2 verse 28, you have made known to me the ways of life. You will make me a full of joy in your presence. Acts 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. In Acts 4 verse 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. In Acts 9 verse 15, but the Lord said to him, Go, for he is chosen vessel of mine, to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Acts 16 verse 31, so they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. In Acts 28 verse 31, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. This is the word of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Good morning. Good morning po. Good morning po mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa pagsama ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa ay kaugnayin kayo ng Panginoon sa mga naging kalalagayan sa buhay. Tayo po ay nasa last stage ng
ating series sa Book of Acts. Actually, ito na po yung that we will try to summarize yung Book of Acts from Acts chapter 1 to 28. So, bigyan natin ng siguro mga 3 minutes per chapter. Wala pa kayo sa karating oras yan. Okay, the Book of Acts and the Church today. So, we went through sa Book of Acts. Ngayon, ano ngayon ito sa atin, sa ating kapanahunan, sa ating kalalagayan as a church, as a migrant church dito sa Taiwan. No? Ano ito sa atin? The Book of Acts and the Church today. Doon sa Book of Acts, makikita natin from the start, no? Ito po ay Spirit-filled, Spirit-led, Spirit-empowered church. Ito ay pinuspos ng banal na Espiritu, pinagkalooban ng kapangyarihan ng Panginoon. At ito ay natapos, no? Doon sa Acts 28 verse 31, habang nakakulong si Paul, ang akala nila na ito ay magpapapigil upang hindi maipangaral ang Ebanghelyo, bagkus ito pa naging dahilan upang mas kumalat ang Ebanghelyo. So it begins with apostolic mandate, with missionary mandate. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Now, dito natin nakikita that the number one reason for us na we are being filled, no? Tayo po ay pinupuspos ng banal na Espiritu is for us to become enabled witnesses. No? Empowered witnesses. Ito po ay malinaw po na dahilan bakit tayo in-empowered. Hindi lamang ito for us to have an emotional experience, but to become living witnesses. And the Book of Acts ends with bold proclamation. Sabi ron, boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. Now, remember, ito pong boldly and without hindrance, ito po ay binanggit while Paul was house arrest. No? Siya po ay, hindi mo siya pwedeng lumabas dahil siya po ay house arrest. Naka-house arrest po itong si Paul. Ayan po yung malinaw, no? Tingnan pa po natin. Ano ba yung church mission? The church mission is to make disciples of all nations. No? Nawa, malinaw sa atin yan. That the mandate ay global. Global po yung mandate. At kung tayo man ay saan ilagay ng Panginoon, yun po ay ating mission field. At yung sinabi, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Yung part doon sa discipling of all nations is becoming a witness. At pagka nakakilala ang tao, then they went doon sa discipleship process. Tayo po, bawat isa po sa atin, we were equipped, tayo pong lahat, ordinary believers, for this global mission. Extraordinary mission. Why? Because ito lamang yung mission na magpapabago ng tao, hindi lamang nung kalalagayan niya dito sa lupa, kundi yung kalalagayan niya for eternity. Amen. No? Kasi lahat ng maaaring tulong natin na pisikal ay pang-pisikal. Subalit yung gospel lamang ang ipinagkaloob ng Diyos, and it's only the power of God unto salvation. Ito po yung makapagliligtas. No? Kaya it is extraordinary mission. Bakit po? It goes beyond dito sa physical realm. Ito ay dumadaloy hanggang sa eternity, sa pangwalang hanggan. At paano natin ito yung sinagat sa gawa? Wala naman tayong kapangyarihan magbago ng tao.
Wala naman tayong kapangyarihang kumontrol ng tao. It is not by might, it is not by power, but by His Spirit. Kaya sinabihan yung mga alagad huwag muna kayong umalis. Hintayin nyo muna mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Now remember, after resurrection ni Jesus Christ, sinabihan niya kayong mga alagad, stay in Jerusalem. Maghintay muna kayo sa Jerusalem. Bakit? Dahil ipagkakaloob sa inyo ang pangako ng Ama. Ano yung pangako ng Ama? Hindi bagong bahay. No? Hindi bagong bahay dito sa lupa. Meron bagong bahay doon sa Kalagitan. Kung gusto nyo i-claim, pwede namin. Ang pangako niya habang tayo narito sa lupa ay tayo ay pagkakalooban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? We will be empowered. Nakakapaglingkod tayo dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, na nagkakaroon tayo ng gifts. No? Nakikita natin na kahit na paano natin gagamitin yung spiritual gifts, merong eternal significance sa buhay natin at sa buhay din ng iba. So the church mission is to make disciples. At tunay nga na nagbago na ang panahon, no? Ngayon may pailaw na, di ba? May live stream, di ba? Nagbago ang panahon. May aircon. Hindi ko alam kung paano nung sila. Iniisip ko nga kung paano nag-preach si Jesus Christ sa 5,000 na katao. Walang sound system noon. Di ba? Nagbago ang panahon. Pero alam niyo po, ang hindi nagbabago yung mensahe ng Diyos. Amen. Ang hindi nagbabago yung salita ng Diyos. Amen. Times change, but the church called to repentance and new life remains. Amen. No? Magbabago man yung taong nakatayo rito. No? Magbabago man yung itsura, maaaring lumapad, maaaring lumipis. But the gospel, but the message will always remain. Yung gospel, no? Yung binanggit ni Paul na sinabi, repent and be baptized and you will receive the gift of the Holy Spirit, still remains. Amen. Still remains. Magbago kayo ng kaisipan, magbago kayo ng pananaw. Bakit po? Kasi yung kaharian ng Diyos ay hindi sukatan, hindi masusukat dito sa mundo, hindi masusukat sa sanlibutan. Ibang-iba po ang Ebanghelyo. Bakit po? No? Sa Ebanghelyo, pag tayo po ay nasa kaharian ng Diyos, matutuwa tayo kapag tayo ay rejoice when people when does you? Hindi. Rejoice pag kayo ay pinapersecute. Sino gusto mag-rejoice? Hindi ba? Kakaiba yung kaharian ng Panginoon. No, kaya kakaiba sa kaharian ng Panginoon. Sa kaharian ng Panginoon, para kung mamuna, maglingkod ka. Di ba? Sa kaharian ng Panginoon, para kung mamuna, maglingkod ka. Sa kaharian ng Panginoon, para ka magkaroon, magbigay ka. Sa kaharian ng Panginoon, ang nagpapakumbaba, itinataas. Sa ating kasalukuyang kapanahonan, ang nagmamalaki, lagi lumalaki. Di ba? O nagpalaki siya sa pinagkaloob niya, di ba? Igaganon niya, o ipapakita niya kung paano siya tumulog, di ba? At maraming ma-attract na viewers. Repent. At yung repentance po kasi, hindi lamang siya pag-iyak, kundi siya ay pagbabago ng kaisipan. Metanoia. Pagbabago ng kaisipan. Okay. So the gospel demands repentance, and at the same time, it offers new life. May bagong panimula sa Panginoon. No? Pinapakilala niya na lahat tayo ay hindi umabot doon sa righteousness ng Lord. Lahat tayo. Hindi ko lang alam kung kayo ay nakaabot sa righteousness ng Panginoon. No, lahat po tayo. No? Walang nakaabot doon. Kaya lahat po tayo makasalanan.
binayaran ng Panginoon, pinatawad, nilinis. Amen. No? Nung tayo po ay humingi ng tawad, nag-repent, tinanggap ang Panginoon. And as we confess, no, hindi confess, confess and believe, kinukumpis ka kasi yun, yung bala na yun, di ba? Sino sa inyo nakaranas ka ng makumpis ka? Makumpis ka yung... wala pa akong cellphone nung bata ko eh. Makumpis ka yung yung simpa. Sino sa inyo may simpa noon? Ano yung simpa? Makumpis ka yung ang isa pang kinukumpis ka noon, yung yoyo, di ba? At pinaka doon ay yung tirador. Sino sa inyo makumpis ka na ng tirador? Wala ba? Kapag mapababait ng mga bata. Tapos kodigo. Sino yung nakaranas na yung tuwa sa yung teacher, pupunta ka sa harap, tapos itatas mo yung kamay mo sa lalagay ka ng libro. Ay, tuwa sa kasi nakaranas na. Oo. Alam niyo, buti na lang ang Panginoon, hindi ka, no? Na pagka tayo nagkasala, papahiyain tayo. What we need is to confess and then believe. Inaamin natin pagkakasala natin at at the same time, we believe na lahat ng iyon binayaran ni Kristo Jesus sa cross. Lahat ng iyon, no? Lahat ng ginawa natin, lahat ng iyon, doon sa cross, binayaran niya. And that's salvation. Kaya walang taong makapagmamalaki. Walang tao na makapagsasabi, napakagaling ko, kaya ako ay niligtas ng Panginoon. All grace. Amen. At mula doon, binabago rin tayo ng Panginoon. If anyone is in Christ, is a new creation. Kahit na mukhang luma yan, kahit na mukhang luma yung katabi mo, kung yan ay naman Kristo, bago yan. Amen. Sa Pasko ito, kahit wala tayong bago, ang pinakamahalaga bago tayo nilalang sa Panginoon. Amen. Kahit wala tayong bago, ang pinakamahalaga, binago tayo ng Panginoon. So time change. Pero yung mensahe ng Panginoon, yung ebanghelyo ng pagliligtas, nananatili. At nawa, maibahagi natin yon sa mga taong mahal natin. Lalo na yung mga namamasko. Yung nangihingi ng bagong sapatos, bagong damit. Pagkaloob nyo yung bagong pagkatao na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Time change. Ano pa? Paano sila lumago noon? Lumago ba sila dahil sa maraming gimmick? Lumago ba sila dahil sa pamimilit? No, tingnan mo natin ito. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their numbers daily those who were being saved. Lifestyle. How they treat each other, how they forgive, how they entrust yung buhay nila sa isa't isa. Paano sila nagsasalo-salo? Kaya nga ako noon alam nyo, dilipat dito. Naku, wala doon kitchen. Sabi ko, hindi, kailangan may kitchen. Tapos, nung nakita nila yung lugar doon, huwag na mo tayo mag-kitchen, pastor. Hindi, kailangan may kitchen. Bakit? Kasi every time na nag-meet yung mga kapatiran, they ate together. Amen. Proven. Kasama po. They ate together. Totoo yun. Tingnan niyo the Lord causes the church to grow through fellowship. At yung fellowship na yon ay nakikita as we meet together, as we share meals with sincere hearts and praise. Yung sincere heart po na ito, mga kapatid, yung alam natin, hindi naman tayo nagpupuluhan, lahat naman tayo nagkakamali, ewan ko sa inyo kung napakabanal ninyo, at di kayo, no? And then,
nakatanggap na lahat tayo ay sa proseso ng pagbabago. Amen. No? Yung meeting together ay hindi for us to say na mas mahusay ako, mas magaling. Nakikita natin dito, no? Yung attraction ng mga tumitingin is how we fellowship with one another. Akala natin na hindi kailangan natin ng malakihang ganito ang gagawin natin to do an outreach. Yes, marami yun. But if we are meeting together without sincere hearts, without sincerity, magiging questionable yung faith natin. Kasi tayo, lahat ay nakatanggap ng biyaya at awa ng Diyos. Amen. At kung nakatanggap tayo ng biyaya at awa ng Diyos, bakit hindi tayo nagiging maawain at magbigay ng biyaya sa isa't isa? Grace and mercy should be lifestyle ng bawat nananampalataya. At noong una, that attracts. Bakit po? Remember, yung mga nasa paligid nila ay namumuhay na alam nila na ma-justify sila by law, by their performance, no? By their religious performance. And then, ito yung ebanghelyo na para bang napakadali, pero hindi napakadali. Dahil, bagamat yung ating kaligtasan ay free, hindi po iyon naging free na cheap sapagkat binayaran nyo ng buhay at dugo ni Kristo Jesus. Walang makapagmamalaki bakit? Bawat isa sa atin nagkasala. Minsan, ang tingin natin, we are better than others kasi we sin differently. We sin differently. Paano kayo sinning differently? Alam niyo yung dalawang mama na nanalangin yung isa. Panginoon, pakawalan niyo po ako kasi ganito ako, kasi ganito ako. Sabi naman ng isa, Panginoon, ako hindi ako katulad nitong mama na ito. Nakita ko lagi akong bibigyan ko sa inyo, ganito. No? Ano yun? Pareho silang sinner. Yung isa ang nakikita ng isa, yung sin ng isa. Yung isa ang nakikita niya, yung sin niya, at nagpapakumbaba siya. Parehong sinner. Yung isa, he sin. He sin the sins of others. Yung isa, he sin the sin of himself. No? Kahit mali yung pagkaka-English niya, no? Sa grammar. Pero nakikita niya, no? Yung pagkakasala niya, kaya nagpapakumbaba siya sa Diyos. Yung isa naman, nakikita niya yung pagkakasala ng iba, therefore tingin niya, mas magaling siya at mas mausap. Sino ang nakatanggap ng justification? Yung nagpakumbaba, umami ng kanyang pagkakasala, tinanggap siya ng Panginoon, kaysa doon na nagsasabi siya yung kapatid. Doon pumapasok yung sincerity. Kaya tayo nagpupuri, nagpapasalamat dahil alam natin na hindi man tayo karapat-dapat, tinanggap tayo ng Panginoon. Amen. Nilinis tayo ng Panginoon, tinatawag tayo ng Diyos. At kung nagbabahagi man tayo ng mabuting balita, hindi tayo nagbabahagi ng mabuting balita kung gaano kasama yung isang grupo. Take note. Nagbabahagi, wala ang makikita ho natin. No? Habang nag-aaral tayo ng bumapas, makikita natin ano pinapangaral nila Paul. Ano pinapangaral ng mga apostles? Si Jesus Christ na matay sa cross. Si Jesus Christ ay maghahari at naghahari. Pinapangaral nila yung paghahari ng Panginoon. Never attacking any groups. Makuha natin, hindi sila nagpahayag na kami mas mahusay, mas magaling, therefore mali kayo. Ang ipinahayag na nila yung ginawa ni Kristo Jesus sa cross. Yung kapatawaran ng Panginoon, yung paghahari ng Diyos. Throughout the whole book of Acts, yung proclamation na lang, si Jesus Christ yung Messiah.
Amen. Yan, iba na eh. Minsan pag makikita mo, yung iba, hindi na Messiah. Sabi na sa John 13 verse 35, paano tayo malalaman na tayo mangalagad? By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Yung one anothering. No? One anothering is pa. Yung fellowship is one anothering. Kaya nga hindi natin pwede sabihin eh, ay ako, alam ko, hindi. Ako, pastor, ano na ako eh. Napaka-usay ko na napaka, hindi ko na kailangan yung church. Pag pumunta ako sa church dyan, maraming ano rin, maraming makasalanan. Kaya ako, balat na, kaya doon na ako sa bahay ko. Hindi. Ang church ko ay ang katawan ng Panginoon. Sa Jesus ang ulo, tayo katawan. And we need each other. Anuman ang itsura natin sa body of Christ. Kung tayo man ay talukap ng mata, ano yung talukap ng mata? Eyelashes. Sabi mo, ako wala naman ako ano, kasi ako ay eyelashes lang. O ako ay kilay lang. Diba? Tingnan ninyo ho. Sino sa inyo ang mas mahaba ang oras sa pag-aayos ng kilay? Pero ninyo, yung isang maliit na bahagi, binibigyan nyo ng oras. Tapos ikaw sinasabi mo, ang liit ko lamang sa body of Christ, di ako kailangan. Hindi. Pero ninyo, yung maliit na bahagi, binibigyan nyo ng oras eh. Tingnan ninyo kung ang Panginoon, hindi kayo binibigyan ng oras. Sabi nga niya, hindi kayo iiwanan, hindi pababayaan. No? Ano ba sabi sa Hebrews 10:24-25? Do not neglect meeting together. Kasi tuwing may meeting, may eating. Do not neglect meeting together. Do not neglect meeting together. So, matuloy ako doon sa kusina. Sabi niya, alam mo, Pastor, hindi ko pwede dyan magluto eh. So, tinanong kami. Buti na lang narin si Ate Janet. Tinanong niya doon sa dapat pagtanungan. Kung pwede palang magluto, una ay electric. So, electric. Ang pag-electric pala, mabagal magluto. Dapat ay gasol o gas. Tanong ulit kami. Kung pwede naman pala. Kung pwede naman pala. Diba? Kaya, pag may eating, may eating. And then the Lord added to their number daily those who were beings. Ano ba yung makikita natin doon sa ano? Sabi doon, Acts 4:12, salvation is found in no one else. No? Clear. Direct. So the church is called to declare that Jesus is the only way to salvation. Yun lamang po yung binabanggit ng mga apostles na si Jesus Christ yung way of salvation. At doon, galit na galit yung mga religious leader. Now, remember, throughout the whole book of Acts, ang laging galit lang doon sa message of salvation ay mga religious leader. Why? Because there's only one way to salvation, it is Jesus Christ. Therefore, hindi sila kailangan para sa ibang tao. Hindi kailangan yung kanilang mga gagawing offerings. Hindi nila kailangan. Tayo pong lahat ay niligtas ng Panginoon. Amen. At noong kanilang pinersecute ng church, akala nila matatapos ang pag-ebanghelyo. Pero anong nangyari po? Doon sa Acts chapter 8 verse 4, pagkatapos mamatay ni Stephen, no, sa pamamagitan ng pagbato, nagkaroon ng massive persecution sa church, sa early church, sa Acts 7 and Acts 8. At ang nangyari, na-scattered yung mga believers. Natakot ba sila? Hindi. Ang malinaw puro, those who have been scattered preach the word wherever they went. Those who have been scattered. Sino yung mga na-scattered? Mga apostol, hindi. Ang mga na-scattered ay yung mananampalataya. Believers. No?
they preach the word. They preach the gospel. Kaya bawat mananampalataya ay tagapagbahagi ng Ebanghelyo. Amen. Bawat isa sa atin, na hindi lamang yan called para sa iilan, kundi bawat isa. At ang dinideclare nila, there is but one mediator between God and mankind, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Di po, no? Consistent po yung Biblia eh. Jesus is the only way to salvation. Jesus is our Savior. At gaano kahirap yun? Gaano kahirap? Gaano kahirap maligtas? Ito po yung malinaw, Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. So salvation is simple, accessible, and received by faith alone in Jesus. Malinaw po yun, mga kapatid. At minsan, dahil sa malinaw, at dahil sa parang napakadali, alam niyo po yung mga bagay na importante, binabaliwala natin. Maraming tao binabaliwala ang importante. Halimbawa, sino sa inyo, noong bata kayo, nakakainom kayo sa gripo ng diretso? Di ba? Nagagawa niyo pa kaya ngayon? Kaya hindi nila na. Nung bata tayo, baka binabaliwala natin yung tubig lang eh, no? Yung tubig, post, lalagyan mo lang yun ng ano eh. Nung, alam niyo katsa? Diba, katsa lang yun? Katsa rin mo lang. Pagka wala kang katsa, medyas. Diba? Tapos pati tiningin, no? Pagka tumingin na, tining, kukurin mo na lang sa taas, no? Pagka gusto mo ng malamig lang, gusto sa tapayan. Ewan ko, nakaranas pa kayo ng tapayan, no? Ay, may tapayan. O ngayon, kaya nyo pa kaya yun? Baka hindi na, no? Ano pa yung pinakamahalaga na maaaring binabaliwala ngayon ng tao? Hangin. Hangin. Maaaring dumating ang araw na bibili mo na rin yung hangin. Purified air. Alam niyo po, may nag-eksperimento. Kung di kami nakakamali sa Australia, isa siyang, ano ba tawag nila ngayon doon? Social experiment. So yung mama, bumili siya ng mga bakanting bote ng tubig, tapos nilagay niya ng tubig galing sa gripo. No? Dinocument niya, tapos pinost niya sa Facebook na yun ay glacier water. Tapos nagkaroon sila ng inilabas nila sa market, no? Yung mga tao talagang binibili ng mahal. Bakit mo? Kasi ang nasa isip nila, napakamahal ng tubig na yun. Tapos nung binibay na nila na ito ay galing lang sa tubig. No? Kasi ano ngayon, ang labanan ngayon ay yung pinatawag na yung first impression, di ba? Nakikita natin yan, di ba? Alam niyo po, ang Panginoon, minsan nababaliwala yung salvation. Bakit? Pag sinasabi natin, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Bakit? Ang gusto kasi natin, pasakitin yung ating sarili. Gusto natin paghirapan ko yung salvation. Kung gusto mong mapaghirapan yung salvation, mamaya, makusap tayo, maghahanap ako ng panghampas na merong pako. Diba? Tapos, titingnan natin kung mabilis ka yung pako eh. Panghuli, titingnan natin kung yung dugo mo ay malinis. Pangatlo, kung kahit kailan di ka nagkasala. Pang-apat, kung hindi ka nakalinya kay Adan, pwede kang maging tagapagligtas. Kung ikaw ay nakalinya kay Adan,
Meaning, ikaw ay hindi virgin birth. Si Jesus Christ, virgin birth, wala siya doon sa linya ni Adam. Amen. Si Jesus Christ ay na-prophesy kung kailan siya ipapanganak, kung kailan, saan. Yung mga prophecy kay Jesus na fulfill. Kung yun ay mangyayari sa iyo, therefore, pwede ka nang maging tagapagligtas. Kung hindi yun mangyayari sa iyo, kailangan mo ng tagapagligtas. Amen. At para na maligtas, you have to believe in the Lord Jesus and you will be saved. Salvation is simple. And it's accessible and received by faith alone. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, salvation by grace through faith. Diniklara ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Wala mga paroroon sa amin, maliban sa amin. Ganun kasimple pag ang kaligtasan ipinagkakaroon. Ito po ay biyaya. No? Hindi ibig sabihin atin kung isa sa isang tabi. Hindi ibig sabihin ito ay ating papaliwan. Kung paano yung air ngayon, na maaaring sabihin mo, naku, libre lang naman yun eh. Pero subukan mo na hindi humigo ng air. For 5 minutes. No? Pakpak mo lahat. Ano kayang mangyayari? Hindi ko na alam. Imagine na lang natin. Mamaya experiment nyo. At yung mission na yon ng pagbabahagi ng kaligtasan ng Panginoon, it extend beyond all boundaries. No? Sabi sa Acts 9:15, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles. Ito ay pinapatungkulan ni si Paul. Ang akala nila noon, ang kaligtasan lamang ay sa mga Hudyo. Pero sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Paul, yung gospel of salvation will extend sa lahat ng tao. Hindi lamang sa inyo. Hindi lamang kayo ay pinili. No? Bakit po? Sa gospel, there is neither Jew nor Gentile. At sa pag-aaral natin ng kasulatan, pagka pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos, makikita natin, no? Patuloy na magmapatigas sa mga Hudyo hanggang dumating na matapos yung panahon ng mga Hintil. Tayo po ay mga Hintil. Ewan ko lang sa inyo kung may nakiklaim sa inyong Hudyo. No? Kung nakiklaim kayo ng mga Hudyo, panahon ninyo ay sa huling part. No? Yung sa mga pugutan na ng ulo, mga ganon. No? Yung didigmain ng lahat ng bayan ng bansa ng Israel. Mangyayari yun eh. Pero doon sa church, no, sabi sa Thessalonian, yung part natin ay part ng pagliligtas ng Panginoon. Tingnan ko natin, the mission of the church extend beyond all boundaries. There is neither Jew nor Gentile. At sa Revelation 7 verse 9, lahat ng lahi, lahat ng salita, magpapahayag ng pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. At paano kaya yun? No? Minsan iniisip ko nga pagka nagbasa tayo ng ito, ng scripture reading, ginawa natin yung sa discipleship eh. Pero what if lahat ng dialect represented here? No? Babasahin yung salita ng Diyos o magpupuri sa Diyos sa kanyang mga wika. No? Kung merong ditong Kapampangan, Baray, Ilocano, Bisaya, ano pa ba yung ano natin? Tausog, Waray, Ilonggo, Ilongga, pupurihin natin ang Panginoon sa iba't ibang lugar. Isipin ninyo yun, lahat tayo, tas times ninyo yun by the thousands. Ganon yung mangyayari doon, ganon po yung mangyayari doon sa Revelation 7, na kung saan ang Diyos ay pupurihin sa lahat ng wika na existed dito sa mundo.
Ilang lengguwahe na lang ang walang salita ng Diyos. Patuloy ang pagsasalin ng Biblia sa lahat ng wika. No? And God is sending His people across cultural and social divides to proclaim the gospel. Ang dami po, actually ang dami natin division eh. Sa totoo lang, ang dami natin, hindi lamang yung salita. No? Sa Pilipinas, ano pa yan? Kulay. Diba? Green, red, pink, yellow. Malalin pa, diba? Huwag na natin dito sa akin. Ang dami natin divide. Ang daming divide. Ang daming division. But, darating ang araw, lahat ng division natin ay mawawala. There is but only one king and only one kingdom. At doon, sa paghahari ng Panginoon, He will be praised. He will be glorified. He will be worshipped at all times. Ano pa makikita natin dito? Sabi na sa verse 31, He proclaimed the kingdom of God with all boldness and without hindrance, as reveals an unstoppable gospel. And we believe it is just unstoppable today. Kahit ngayon, kahit sa panahon na kung saan may mga pinapatay, mayroong mga persecuted Christian, kahit mayroong mga underground churches, the gospel is unstoppable. Amen. Hindi mo yan mapipigilan ng persecution, hindi yan mapipigilan, no? Ng mundo. Bakit po? Kasi yan ay itinakda ng Diyos. Sabi na sa 2 Timothy 3:2 verse 9, the word of God is not chained. Hindi mo yan mati-chain. Kahit na ang ginawa nila ay kinulong si Paul. Ano nangyari? Yung mga tao nagpupuntahan. Even James Paul preached boldly, the gospel cannot be stopped. Kaya nga po, makita natin dito, ito po doon sa mga past, makita natin na dinidisclose that the faithful teaching of the gospel attracts seekers of truth. Paano yan? Doon sa Acts 19, verse 9 to 10, doon sa Ephesus, si Paul nanatili lamang doon sa Hall of Tyrannus. He stayed there. He preached there. But the gospel reached the whole province of Asia. Why? Ba't ganun? Hanggang yung Colossae, yung Church of Colossae, yung Colossian Church, hindi mo napunta na si Paul. Napunta na si Epaphras. Si Epaphras ay naroon sa Ephesus. Siya po ay commercial dealer o siya ay businessman. No? Nag-trade. Pagdating niya doon sa Ephesus, dadalo siya sa gawain. Pagpunta niya sa Colossae, kung nasaan yung kanyang, kung saan siya nagtitinda, hindi lamang yung paninda niya ang inaalok niya yung gospel. Kaya makita ko natin dito, even yung ating business should be a catalyst for gospel proclamation. Amen. Yung work natin should be catalyst for gospel proclamation. Saan man tayo, yung position natin should be catalyst for gospel proclamation. Amen. Lalo na sa inyo ngayon, na maraming namamasko. It should be a catalyst for gospel proclamation. Kasi, di ba namamasko, anong tatanungin ninyo? Ano ba ang dahilan ng kapaskuhan? O, di ba meron palang entry point? Pangalawa, sino ba may birthday? Sino ba ang bibigyan mo, yung birthday o nakiki-birthday? And then you could give them yung gift of salvation na binibigyan. Nakuha ninyo? Pwedeng maging avenue ang anumang bagay for gospel proclamation. Ayun po yung centripetal. Ano yung centripetal? People are coming to Paul. No? Hindi siya lumalabas, siya ay naroon, nananatili. Ganon din yung nangyari doon sa Acts 28, verse 30-31. Nasa Rome siya, nasa Rome. Ano ang ginagawa niya doon sa Rome? Siya po ay nasa house arrest. Hindi
But the gospel continue spreading. Why? People are coming. Bakit bumalapit yung mga tao? Because the gospel is being preached faithfully. The word of God is being preached clearly. And that is what we are praying for. Na maging number one attraction natin is not program, but the gospel itself. Those who are seeking for truth will know that there is Baptist Church here preaching the word faithfully from the word of God without gimmicks, no? Without any celebrity, but one, Jesus Christ. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos, pag itinaas natin ang Panginoon, He will draw all men unto Him. He will be siya yung magiging drawing factor Yung truth ng gospel. No? Hindi yung any gimmicks that the modern church is inventing today to attract people. The number one attraction should be the preaching of the Word of God. The gospel of salvation. No? Kahit kalbo yung nangangarap, o kahit dongit, kahit anong itsura, titingnan ninyo ano ang itinuturo. And then babalik kayo doon sa katuruan. Babalik kayo sa Biblia, yun ba ay totoo? Nakuha mo natin? Amen. Doon sa Ephesus and doon sa Rome, kung saan parehong pumalat yung Ebanghelyo, the same. Paul is saying, we preach the word, people who are seeking the truth comes. They were attracted doon sa gospel of the kingdom. Sa gospel. No? And it is, as discloses the teaching of the gospel attracts sinners. So from empowerment to proclamation, Acts ends unfinished to show that the mission carries on to us. Makikita natin dito, hindi natapos yung book of Acts. Walang conclusion. Ang conclusion lang ay he proclaimed the gospel unhindered. And we believe it will be unhindered hanggang ngayon. So anong gagawin natin? Let us trust God's Spirit. He empowers. Live in authentic community. Hindi tayo nakamaskara, nakasara buwan natin na kailangan pag pumunta tayo, dapat banal tayo, mas banal tayo sa iba. Because we sin and we sin differently. Magkakaiba lang. Yung iba judgmental. Yung iba di na-judge. Authentic community is accepting yung ating blemishes. And then as we go doon sa process of sanctification, nakikita natin, bawat isa sa atin, binabago ng Panginoon. Amen. And if we look back, binago na tayo ng Panginoon. May nabago na sa atin. Walang dahilan para tayo tumigil. Maraming dahilan para palakasin natin ang bawat isa. Kapatid, ako man, ay may panahon ng paghihina, pero ako'y magpapatuloy. Samahan mo ako, magpapatuloy tayo. Amen. Bakit? Kasi nagpapatuloy yung Ebanghelyo. Amen. It's unstoppable. Share Christ boldly. And let's carry the mission forward in our generation. Itong sa panahon na ito. No? Huwag tayong mangarap lamang na sa atin lamang. But may pamana natin yung salvation, yung gospel sa lahat ng tao. Kung may ibibigay mo kayong regalo sa
sa Kapaskuhan nito, ibigay niyo po yung gift of salvation. Amen. Forgiveness. Ibigay niyo po yung gospel. Amen. Ibigay niyo po yung ibinigay ng Diyos, Ama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos na manangin mapagpali. Tayo po ay mabuti. Tayo po ay mapagmahal. Na ipahayag ang iyong salita, na ipahayag ang iyong kabutihan. Dalangin namin, O Diyos, patuloy kang magpakilala sa buhay ng bawat isa. Patuloy po namin makilala ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagbabago, ang iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Puspusin niyo po ang bawat isa, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Buksan niyo po ang aming mga bibig. Bigyan niyo